Okay, so, ah, nais ko sanang, ewan ko lang, Brother Darren, okay ka ba? Binibira ko si Darren kanina. Sabi ko, hindi ka ba kaluluwa? Kaya napakabuti ng Diyos kasi gusto ko sanang, kaya mo bang mag-testimony muna? Ha? See? Halika. Yan nating magbigay siya ng ah, patotoo sa kabutihan ng Diyos. Ayun po, magandang umaga po sa lahat. Glory to God po. At kahit ganun po yung nangyayari ay nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi talagang yung salita po niya ay hindi nabibigo, hindi napapako kasi yun nga, pangako niya lagi natin siyang kasama. Ayun. Iniligtas niya po ako sa isang tiyak na kapahamakan kahapon. Yun po. Di ko po malilimutan yung pangyayari yun. Kasi kala ko huli na yun. Sabi ko, naku, Lord, ano lang nasabi ko. Kasi biglaan po eh. Yun po. Nagpapasalamat po ako kasi galos lang po yung aking natamo. Pati po ang aking mga kasama. Galing po kami kasi sa pamimili ng school supplies na ipamimigay namin sa school. Ayun, sa pagkakatigil namin yun, nag-alangan yung truck kasi merong nakaharang na L-tring pumasok. Ayun po. So kami yung binangga niya. Pasalamat na lang po. Sabi nga po ng mga vendor doon sa left side, patay na po kaming lahat. Ano po, para daw kaming dagang isa-isang lumabas. Then, yun po, hindi ko po ma-explain yung pakiramdam kasi parang maluwan naman po yung paglabas ko. Then, kala ko ako yung huling lumabas. Paglabas ko naman, hinabol ko kagad yung nakabangga sa amin. Pero yun nga, dahil taga roon naman ako, kilala ako, yung mga tricycle driver po, hinabol na nila yung nakabangga sa amin. So, yun po, nahabol naman. Then, yung pong kasama ko, mga galos lang din po. Wala naman po nakitang problema sa aming x-ray. Ayun po. Sobra po ang pasasalamat ko sa Panginoon sa pag-iingat niya sa amin. Isa lang po ang bagay na bagamat ganun po nangyari ay meron po akong ikinatutuwa at pinagpapasalamat sa Diyos dahil lahat po ng nakiusap sa akin, nangamusta at nag-alala ay isa lang po talaga ang sinasabi nila na mabuti ang Diyos. Ayun po. Bagamat gano'n yung nangyari, si Lord pa rin yung natataas. Puro thanks to God, napakabuti ng Diyos sa buhay mo, iniingatan ka niya. So, lahat ng pasasalamat, laging kay Lord po. Ayun lang po. Salamat po. Ganon po kabuti ang Panginoon dahil maski yung magpuprutas na may pwesto doon sa tapat mismo na yon ay nagsasabing ina-expect niya may patay doon sa pagkakabangga. Pero makikita natin yung pag-iingat ng Panginoon. Kung mayroon mang mga nangyayaring error ng tao yun man's error, pero makikita pa rin natin yung pag-iingat ng Diyos. Ano po? At ang isang ikinagagalak ko rin po ay yung recovery, siyempre, nung kanyang yung mga na-damage, ay sinagot naman din ayon sa pag-uusap, ay sinagot na papalitan yung sasakyan. At sabi ko nga, sana binigay mo na yung luma mo. Binigay ng araw niya. At yun daw ay papalitan. At pag-pray natin naman yung nakabangga na ang provision din ng Diyos ay gumawa sa kanya para yung mga bayarin niya, yung mga, siyempre hindi rin niya, gusto yon mag-asawa yata yun na negosyante. So, pero salamat sa Panginoon na andon yung kanyang pag-iingat at yung kanyang pagmamalasakit ay lagi nating maranasan. Napakahalaga po sa buhay natin na lagi nating talagang inaangkin kahit hindi natin nakikita ang Diyos at malimit yung ang banggitin yung kung bakit sinabing espiritu ng katotohanan na hindi matanggap-tanggap ng sanglibutan, sabi ni Jesus.
Yung espiritu ng katotohanan na hindi matanggap-tanggap ng sanglibutan. Hindi naman natin masisisi ang tao. Kasi nga, hindi sila nasanay or wala silang lubusang pagkaalam pag sinabi at pinag-usapan niyang espiritu ng katotohanan. Di ba? Kaya naman, patuloy tayong nag-iebanghelyo, nangangaral, even na ang sitwasyon natin ay pandemic. Natutuwa naman ako doon sa napakagandang sinier ni Bishop Oriel dahil nung last Saturday, bagaman talagang may mga mahirap yung mga connection ng internet ngayon, nagkakaroon ng mga problema. Minsan nga si Bishop nawawala doon sa Zoom. Pero yung magandang mensahe noong Saturday kahapon ng umaga, yung Zoom, yung G-Swap na tinatawag pang buong Pilipinas para sa lahat ng mga kapasturan at sa mga manggagawa, na ang panawagan ni Bishop Oriel ay ito yung panahon na hindi na dapat magtalo-talo. Ito yung panahon na hindi dapat yung kung kami lang ang tama. Ito yung panahon na ang kailangan ng tao ay pag-asa, ang kailangan ng tao ay yung katotohanan, lalo na ng gospel, kung bakit ito tinawag na good news. Ito yung panahon na magkaisa lahat ng mga lingkod ng Diyos, ng mga pastor na even na nasa krisis ang kalalagayan ng halos buong mundo, hindi lamang ng ating bansa, ay patuloy na ang bawat simbahan, ang bawat lingkod ng Diyos, ay maghayag ng pag-asa. Maghayag ng tagumpay at pagmamahal ng Diyos para mawala ang takot, para hindi magtagumpay parang ang nasa isip ng maraming mga tao ay napaka-miserable na yata ng panahon natin. At maging binanggit nga niya na nananawagan siya sa ibang mga simbahan na wag na maging anti-Christ-centered. Alam mo sino yung anti-Christ-centered? Kasi laging inire-relate, laging iniuugnay ang mga anumang pangyayaring nakakatakot o krisis na ito na, babalik na ang Panginoon, ito na, magugunaw niya, katapusan na yata ng mundo. Parang, lalo na, meron nang krisis, lalo mo pang ipapasok yung takot ang dadalhin at maririnig ng maraming mga tao sa kanilang isipan, lalong hindi magiging maganda. Sapagkat alam natin na yung takot, ay alam nyo ba, sa pagsasaliksik ay ito ay madaling maging dahilan ng pagbaba ng immune system ng isang tao, yung laging takot. Di ba? Hindi naman kailan na lahat tayo dumarating ang takot. Pero ang maganda is kapag ikaw ay na-focus na sa ebanghelyo o sa pag-ibig ng Diyos sa buhay natin, yung takot na yun ay na-overcome natin, na pagtatagumpayan natin, di ba? At ang pinakasusi nga ay yung salitang pag ikaw ay pumupunta sa espiritu ng katotohanan. Dahil malinaw naman yung sinasabi ng Galatians chapter 5 na lumakad kayo sa patnubay ng espiritu. Walk in the spirit and do not fulfill the lust of the flesh. At ang maliwanag na pag sinabing flesh, o yung the lust of the flesh, yung sinasabi ng Galatians 5:16 na, I say then walk in the spirit and you shall not fulfill the lust of the flesh. Ibig sabihin nun, yung pag ikaw ay pumupunta sa espiritu, pumupunta ka sa pananampalataya sa ginawa ng Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo, kung ano na yung mga benepisyo na mayroon ka, kung ano yung identity mo sa ginawa ni Kristo, kung ano yung posisyon mo sa ginawa ni Kristo, at kung ano yung magagawa mo. Kaya sinasabi ni Paul na I can do all things through Christ who strengthened me. Di ba? Kasi pumupunta siya sa espiritu. Na yung mga ginawa ni Kristo, even na hindi natin nakita, pero yun yung katotohanan. Yun yung sinasabi na espiritu ng katotohanan. Sa kabila din na ang Holy Spirit ang siyang nananahan na sa atin. Sabi ko nga, yung pinakamakapangyarihan sa lahat, walang iba kundi ang Holy Spirit, sapagkat siya yung kapangyarihan ng Diyos, ay nananahan
sa bawat isa sa atin at walang favoritism ang Diyos. At ang pananahanan niya ay hindi sa pamamagitan ng ating ginawang mabuti, kung hindi lahat tayo ay undeserving. Yun ay biyaya ng Diyos. Ang gagawin na lamang natin ay panampalatayanan. So yun yung napakaganda na sinasabi ng Romans chapter 5, na a-access lamang natin, yung sinasabi ng Romans chapter 5, verse 1, verse 2 na, nasabi doon, tinatamasa natin. Grabe nga yung word sa Tagalog na ginamit yung tinatamasa. Na-a-access. Nararanasan natin. At yung salitang tinatamasa ay sobra-sobra yung ginawa ni Kristo Jesus sa buhay natin. Sabi doon, tinatamasa natin ang kagandahang loob ng Diyos. Saan? Paano? Sa pamamagitan ng pananampalataya. So makikita ninyo na napakahalaga na yung faith natin laging nakapokus sa ginawa ni Jesus. Kaya sabi rin ng Hebrew 12:2, looking unto Jesus, di ba? Masdan natin si Jesus, siya yung nagpasimula at gumanap, tumapos, di ba? The author and the finisher of our faith, ng ating pananampalataya. Na may kagalakan niyang ginawa yon para sa atin. Sa kabila ng, yung tiniis niya ang kahihiyan, binaliwala niya ang kahihiyan, despising the shame. Di ba? Grabe nga yun Hindi niya alintana yung kahihiyan dahil yung ibinibitin sa kahoy o sa krus during that time ay kasumpa-sumpa. Nalalagay sa kahihiyan. And sa totoo lang, talagang wala siyang saplot. Naked siya. Nakakahiya ang kanyang kalalagayan. Kaya sabi ng Isaiah, walang kagandahan kang makikita sa kanya doon sa kaganapan na nangyari sa kanya sa krus ng Kalbaryo. Walang anumang ganda, kundi ang pangit ng kanyang kalalagayan. Yun ay kahihiyan. Pero hindi niya alintana, binaliwala niya yon para sa atin, para sa iyo, para sa akin, sa bawat isa sa atin. Palakpakan nga natin ang Panginoon. Praise God. Praise God. Alam niyo, pag pinopokus natin yung katotohanan, nagkakaroon tayo ng kapanatagan na maliwanag sa atin, gaano ako kamahal ng Diyos. Gaano tayo kamahal ng Diyos sa buhay na to. Tandaan niyo yan. Yun yung katotohanan. Pumupunta ka sa espiritu ng katotohanan at binabaliwala natin ang mga anumang mga nakikita mong parang negatibo sa sarili mo, di ba? Mawawala yung hahabagin mo sarili mo at even sa mga nasa paligid. That's why talagang ang kaharian ng Diyos ay hindi sa mga bagay, wala ito sa lugar o sa nakikita mo sa labas sa'yo. Ang kaharian ng Diyos ay nasa kaloob-looban natin. Kaya napakaganda ng katotohanan na yon na malinaw na pag ating binalikan yung ating mga, balikan lang natin yung ating mga napag-aralan ng mga nakaraan, makikita natin yung mga punto, titingnan natin yung mga puntong mahahalaga. Yung, sabi niya ng Panginoon doon sa Luke 17:21, nung tinatanong siya ng mga Pariseo, kailan ang kaharian ng Diyos ay darating? At sumagot si Jesus, sabi niya, ang kaharian ng Diyos ay hindi sa pamamagitan ng makikita ninyo. No? Nasasabihin, naririto o naroroon, kung hindi ang kaharian ng Diyos ay nasa inyo, nasa loob ninyo. Di ba? Nilinaw ng Panginoon at maging nung nakikiusap ang mga apostol sa aklat ng mga gawa, kung kailan ibabalik ng Panginoon ang kanyang ang kaharian doon sa Israel mismo at kailan matatapos yung paniniil ng Roman Empire. Ang sabi ng Panginoon, hindi iyan. Basahin natin Acts chapter 1. Ito sa verse 6. Tinanong nga siya nila nang sila'y nagkakatipon na nagsasabi, Panginoon,
isasauli mo baga ang kaharian sa Israel sa panahong ito? At sinabi sa kanila, hindi ukol sa inyo ang pagkaalam ng mga panahon o ng mga bahagi ng panahon na itinakda ng Ama sa kanyang sariling kapamahalaan. Datapwat tatanggapin ninyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria at hanggang sa kahuli-hulihang hangganan ng lupa. Di ba? So yung kanilang pinaka hinahangad na mangyayaring iibig nilang makita ay kung kailan ibabalik ng Panginoong Hesus ang kaharian sa Israel. Ibig sabihin dahil nga sila ay nasa ilalim ng pagkaalipin ng Roman Empire o ng pamamahala ng mga Romano. Pero ang sagot ng Panginoon, hindi ukol sa inyo ang pagkaalam ng mga panahon o ng mga bahagi ng panahon na itinakda ng Ama sa kanyang sariling kapahamalaan. Datapwat tatanggapin ninyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo. Alam naman natin ang istorya o sa history. Kung hindi ako nagkakamali, AD something parang 300 ba or 1300 na doon nakalaya sila sa pamamahala ng Roman Empire. Pero nanatili silang nagkawatak-watak at hindi na sila isang bansa. At nirecognize lang ang Israel as a nation May 1941 kung hindi ako nagkakamali. Muling ikinonsidera ng United Nations ang Israel as a nation. Gaano katagal yon? Para bagang ang nangyari pa nga is lalong naging hindi maganda yung kanilang kalalagayan. Pero minsan gano'n ang nakikita mo, parang worse ang nangyayari. Pero hindi pwedeng hindi magaganap ang katotohanan ng mga pangako ng Diyos, una sa bansang Israel at even sa ating mga mananampalataya. Ang pinakamahalaga, sabi ni Jesus, basta ang importante, di ba sabi niya doon, tanggapin ninyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo. Di ba? So yun ang importante. At ano yung magiging parang papel nila? Sabi doon, at kayo ay magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa Judea, sa Samaria, hanggang sa kahuli-hulihang hangganan ng lupa. Meaning, mangyayaring kakalat ang mabuting balita dahil tinanggap ang Holy Spirit, ang Espiritu Santo. At makikita naman natin kahit na worse yung nangyari sa Israel, yung tinatawag na Holocaust, na milyon-milyon ang namatay at kawawa yung kanilang kalalagayan, pero still, nabuo pa rin sila May 1941 na isang bansa. At hanggang ngayon makikita natin yung pangako lamang talaga ng Diyos kay Abraham ay nananatili, gumagawa sa bayang Israel. Napakalaking patotoo, no? Sa kasaysayan, sa sinasabi ng salita ng Diyos at sa history. Makikita natin na totoo ang mga ipinangako ng Diyos una sa bansang Israel at maging sa atin na mapanghahawakan natin. At lalo na sa panahon natin ngayon, nasa atin ang Holy Spirit. Na wala tayong dapat ikatakot ng lubusan. Sapagkat yun ang totoo, yun ang realidad. Hindi na tayo iiwan, hindi tayo pababayaan. Ang mahalagang paghusayan natin ay yung journey ng ating pananampalataya. Amen? Diba? Alam nyo, kahapon nga kausap ko si Patrick. Sabi ko, ang hindi lamang minsan agad-agad nakikita ng maraming mga tao, and even minsan sa mga mananampalataya, kung bakit akala nila is ang kaligtasan ay pangkabilang buhay lang. No. Alam nyo, malinaw ang sabi ng Bible dito sa Philippians chapter 1 verse 21. Ano ba yung Philippians chapter 1 verse 21? For to me, to live is Christ, and to die is gain. Sabi ni Pablo, para sa akin, ang mabuhay ay pakinabang. Sabihin nyo nga, ang mabuhay ay pakinabang. Diba?
For to me to live is Christ. At for to me to live, ang buhay pala ay kay Kristo. Ang mabuhay ay kay Kristo. And to die is gain. At ang mamatay ay pakinabang. Ito yung theme song ng aming, nung kami ay nag-aral sa Bible School, yung aming buong klase. Ang pangalan ng aming klase ay Messiah's Messengers. Ang theme song namin ay ito, For to me to live is Christ. Ewan ko sa ulo ko pa. Parang gusto kong kumanta. I have found that in this wild world, there are many greatest people. Marami daw mga taong kilala. But I saw that in their lives, they are hopeless for their souls. So then Christ bids me to go to preach the gospel to the nation and to teach them to the way, buti sa ulo ko pa, to the truth, the light before. Tapos sasabi doon, although the heat of the sunshine and cold of the winds in the rain, although the tears fall from mine eyes, I must go to do His will. For to me to live is Christ. Ibig sabihin, pagbaga nabubuhay ka kay Kristo sa lupang ito, kasi sabi ng Galatians chapter 2, verse 20, hindi na ako ang nabubuhay sa aking sarili. Doon pala sa verse, Galatians chapter 2, sabi doon, ako'y napako sa krus na kasama ni Kristo. At hindi na ako ang nabubuhay kung hindi si Kristo ang nabubuhay sa akin. Tumigil muna tayo doon. Ako'y napako sa krus na kasama ni Kristo. Bakit ba sinabi ni Paul yun? Kasi, ang sabi ng Romans chapter 6, inilakip tayo ng Ama sa lahat ng nangyari kay Jesus. Ito yung espiritu ng katotohanan. Sa lahat ng nangyari kay Jesus, isinama tayo. Kaya ang message ng Romans chapter 6 ay, count yourself. Ibilang nyo ang inyong mga sarili. Pag sinabing count yourself, isama mo ang sarili mo. Yun yung pananampalataya. Ayun yung pumupunta ka sa Espiritu. Isasama ko sarili ko sa lahat ng nangyari kay Kristo. Nung siya'y namatay, tayo'y namatay na kasama niya. Nung siya'y nalibing, kasama rin tayo. At nung siya'y nabuhay na maguli, di ba yun yung Romans chapter 6? At nung siya'y nabuhay na maguli, ay kasama rin tayong nabuhay na maguli. Mga kapatid, ito'y napakahalaga. No? Ito yung napakahalaga. Sa lahat ng nangyari kay Jesus, kasama ka. Kasama ako. Kasama tayo. Lahat ng tao, isinama doon eh. Ang mahalaga lang yung faith natin. Yung pananampalataya natin na laging yun ang totoo sa'yo. The Spirit of Truth. Di ba sabi ko, ang mas totoo yung hindi nakikita. Yun yung sinasabi ni Paul na ang lahat ng mga nakikita nang galing sa hindi nakikita. Kaya sabi niya, lumalakad kami sa lupang ito, hindi sa nakikita ng mata, kung hindi sa mga bagay na hindi nakikita. Ano yung mga pinaniniwalaan nila Paul na hindi nakikita na sineshare niya? Yun yung gospel. Yun lang naman ang minimensahe ni Paul, gospel. Ano yung gospel? The person of Jesus Christ plus His redemptive works. Si Jesus at ang kanyang ginawang sakripisyo, tinarbaho, pinaghirapan, tinapos sa krus ng Kalbaryo. So yun yung katotohanan. Yun yung dapat masanay, matrain ang isip at puso natin kasi connected yan na yon ang mas realidad o katotohanan sa atin. Nalalampasan natin ngayon yung nakikita. Pero ang sabi ko nga kanina, hindi agad ito maunawaan ng maraming mga tao dahil nasanay ang tao na ang realidad ay yung nakikita. Nakuha niyo po ba? Diba? Nasanay ang tao pero dapat sanayin natin yun yung lumakad sa Espiritu. Na habang nabubuhay tayo sa lupang ito, is
nagaganap sa atin ang lumalakad tayo sa Espiritu, lumalakad ka sa ibabaw ng tubig, kagaya ni Peter nung sinabi ng Panginoon, nung nakita nila na lumalakad si Jesus sa ibabaw ng tubig, ang makikita doon, nilampasan ni Jesus ang natural. Kaya sabi niya, I have overcome this world. Kaya sabi niya, fear not, huwag kayong matakot, napagtagumpayan ko na. Sana maintindihan ninyo to. Napagtagumpayan ko na ang mundong ito. Ang ibig sabihin nun, yung mga kalamidad, yung mga krisis na nagaganap talagang normal sa buhay sa mundong ito, is napagtagumpayan na ni Jesus. Kaya kung tayo nakikipagkaisa kay Jesus, yun yung faith. Kung tayo nananampalataya sa ginawa niya sa krus ng Kalbaryo, makakasama ka sa Kanya. Kaya sabi doon, sa Romans 5, di ba, 17, di ba, sabi doon, they shall reign in life. Sila'y maghahari sa buhay na to. Paano tayo maghahari? Hindi naman tayo lang hari. Kami hari, walang lalaban sa amin. Hindi. Yung na-overcome natin, at pagtagumpayan natin, sakit, dumarating ang sakit, dumarating ang virus, dumarating ang mga iba't ibang krisis sa mundong ito. Sabi naman ni Jesus sa John 16, pero fear not. Laksan ninyo ang inyong loob, napagtagumpayan ko na yan. I have overcome this world, sabi ni Jesus. Meaning, kapag tayo yung nakikipagkaisa kay Jesus, sa katotohanan, yun yung espiritu ng katotohanan, nagmamanifest sa atin ng paghahari ni Kristo sa buhay na to. Kaya sabi ng 1 John 4:17, as Christ is, so are we in this world. Naghahari si Kristo, nasa itaas na siya, sinama niya tayo. Raise us up in Christ, Ephesians chapter 1 or chapter 2. Lahat tayo ay isinama ni Kristo Jesus. At pinaupo, sabi ni Ephesians 2:6, tayo'y pinaupong kasama ni Kristo Jesus sa kanan ng Ama. Amen. Amen po ba? Hindi naman natin nakikita tayo nakaupo, pero pupunta ka sa pananampalataya. Isasama mo kung ano ang lahat na nangyari kay Jesus. Kaya nga as Christ is, so are we in this world, nangyayari din sa mga mananampalataya na lumalakad sa pananampalataya. Amen. Kaya walang sakit na magdidikta kung hanggang saan ang buhay mo. Walang krisis o aksidente na magsasabing tapos ka na. Wala. Bakit? Kasi kasama natin si Kristong, tayo'y naghaharing kasama niya. At anuman bagay na nangyayari sa mundong ito, hindi sakop ng panahon at oras ang ginawa ni Kristo kasi spiritual, sa espiritu. Doon tayo dapat masanay yung ating isip na yan. Kaya sabi ko nga, yung bakit malimit banggitin na conscious ka dapat lagi, aware ka. Kaya bakit ba lagi sinabi ni Jesus, at sabi ni Paul pala, ni Jesus, doon kasama niya ang mga alagad, yung tuwing kayo'y kakain, nung pinagpirapirasan niya yung tinapay, ito ang aking laman, katawan na inihandog para sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Tapos tuwing kayo iinom, ay ganun din, gawin natin. Ito yung kanyang dugo na nabuhos para sa atin, para sa ating kaligtasan. And then kinote yan ni Pablo sa 1 Corinthians chapter 11, na kung ano yung aral na tinanggap niya, ay ibinibigay ko rin naman sa inyo, sabi ni Paul. Ibig sabihin, tuloy lang na ibinabahagi sa lahat ng tao. At bakit niya pinagalitan ang mga taga-Korinto, minsan natin napaksa, dahilan sa hindi nila dinidiscern yung katawan ni Kristo. Sabi sa 1 Corinthians chapter 11, dahil sa ginagawa nyo yan, hinahatulan ninyo ang inyong sarili. Ano yung ibig sabihin nun? Hindi naman ibig sabihin nun impyerno ka. Yung judgment ng natural ang nagmamanifest sa inyo at hindi yung ginawang bisa ng kapangyarihan ng kamatayan ni Kristo sa krus ang nagmamanifest sa inyo. Why? Kasi pumupunta sila sa templo, basta kumain lang dahil gutom sila, uminom para maglasing. Sabi nga ni Paul, dapat sa bahay nyo lang gawin yan, hindi sa loob ng templo. Walang kaayusan ang ginagawa nyo. Kaya sabi doon, dahil sa ginagawa nyo yan, hinahatulan nyo sarili nyo. At marami sa inyo ang mga masasakitin. At ang marami sa inyo ay maagang namamatay. So meaning, ganun kaganda yung lagi mong inaalala
Lagi kang conscious sa ginawa ni Kristo. Kaya malimit, sinasabi ni Paul, yung nga yung sinasabi sa Galatians chapter 2, ang sabi niya doon sa verse 21, hindi ko niwawalan ng halaga ang biyaya ng Diyos. So ito yung journey natin. Huwag mong wawalang halaga ang ginawa ni Kristo. Kapag mayroong mga bagay, makinig kayo magaling, kasi nga minsan ang biyaya na misinterpret. Nasa biyaya naman ako, kahit di naman ako na masyadong maging active or ligtas na ako. Oo, ligtas ka. Pero yung kaligtasan ngayon, sapagkat ang sabi ng Bible, ang kaligtasan ay hindi bukas, ang kaligtasan ay ngayon. Ano sabi doon? For to me to live is Christ. Kinakailangan mo na mabuhay, habang nabubuhay ka, sabi ni Paul, abang ako'y nabubuhay sa laman, sa lupang ito, ako'y nabubuhay sa pananampalataya sa anak ng Diyos na sa akin ay umibig at nagbigay ng kanyang buhay. Yun ang for to me to live is Christ. At ma-enjoy mo yung buhay. Hindi ibig sabihin na pag for to me to live is Christ is worse among... No. Puro sakripisyo, puro hirap. Kasi nga sabi nung kanta, although the heat of the sunshine. Sabi ko, para namang yung kantang yun parang laging sakripisyo Na mag-e-ebanghelyo ka kahit na mainit, umuulan, and cold of the winds in the rain. Mainit at malamig ay kailangan mong mag-ebanghelyo. Hindi ma-enjoy natin ang ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, yung healing, yung provision, yung kalusugan, yung kanyang pagmamahal, yung kanyang pagmamalasakit, kapag ikaw ay nabubuhay kay Kristo. Amen? Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Amen! Hallelujah! So, ang kingdom of God ay hindi yung doon na sa kabila. No, kahit nasa buhay ka sa lupang ito, for to me to live is Christ. Ang importante, nabubuhay ka, na conscious tayo palagi sa kagandahang ginawa ni Kristo, hindi ko niwawalan ng halaga ang biyaya ng Diyos. Sapagkat kung sa pamamagitan ng kautusan, ang katwiran, kung gayon, si Kristo ay namatay na walang kabuluhan. Ito ang iniingatan ni Pablo. Kung bakit kinokorek niya ang mga taga-Galacia. Kasi bumalik sila uli sa self-effort, sa flesh. Ang flesh ay self-effort. Ang laman ay nagtitiwala ka lang sa sarili mong kakayanan at karunungan. Nawawalan ng halaga ang ginawa ni Kristo. Pero pag lagi nating binabalyo, lagi nating ina-appreciate, acknowledge, ang ginawa ni Kristo, nagmamanifest sa buhay mo yan. Magmamanifest yan, hindi pwedeng hindi. Ano? Laging available sa atin ang himala, kapangyarihan ng Diyos. Palakpakan nga natin ang Panginoon. Praise God. Kaya kung sa totoo lang, kung bakit ang unang iglesia na binasa natin, araw-araw, sila nagpipira-piraso sa bahay-bahay ng tinapay at yun nga yung communion ginagawa nila. Bakit? Kasi nakita nila kung ano ang kapangyarihan meron ang ginawa ni Kristo. At ang Holy Spirit ay palaging kumikilo sa kanilang buhay. Nasa atin ang Holy Spirit. Meaning, ang himala ay hindi na yung bihira, hindi na yung 1 in a million. Na parang nung ating nakagisnan, huy, may himala doon. Sinusugod ng mga tao pag may mga himala. Huy, umuulan ng bulaklak doon. Pupuntahan ng mga tao. No, nasa iyo ang kaharian ng Diyos. Amen? Nasa atin ang kaharian ng Diyos. Anytime, laging available sapagkat mahal niya tayo, nagmamalasakit siya. Kung alam mo ang karakter at attributes ng Diyos, yun lang yung kingdom of God. Ang importante sa kaharian ng Diyos ay alam mo kung ano ang ugali at kaisipan ng hari ng kingdom na yon. Kaya importante yung makilala natin ang lubusan ng Diyos at ang kabutihan naman ng Diyos, isinugo niya ang kanyang anak. Ang sabi ng Hebrew chapter 1, He is the perfect representation of our Father. Siya yung maningning na nakaluwalhatian ng Ama. Meaning, ipinakilala ni Jesus kung sino ang Ama. Yun ang isa sa purpose. Kaya pag tayo lagi nakatingin kay Jesus,
yung kanyang pagmamahal, yung kanyang pagmamalasakit, yung kanyang ginawa, yun din ang Ama. Sapagkat sabi ni Jesus, ako at ang Ama ay iisa. Amen? Nakita niyo ba yung ganda ng journey natin? Na mas magiging sabik ka at hindi boring ang pananampalataya dahil makikita mo na excited ang pananampalataya, even na parang weird. Kasi nga, lalampasan mo ang natural. Pumupunta ka sa Espiritu. Lumalakad ka sa ibabaw ng tubig. Kaya, ano nangyari kay Peter? Nung sinabi niya, Panginoon, gusto ko, hayaan mo ako makalakad din kagaya mo. Sabi ni Jesus, halika. Di ba? At lumakad siya. Kaya lang, nung nakita niya yung malalaking alon na bunga ng malakas na hihip ng hangin at nawala ang focus niya kay Jesus, anong nangyari? Lumubog siya. Ang nagmanifest sa kanya, yung natural. Pero ganun pa rin ang biyaya ng Diyos, si Jesus pa rin ang tumulong sa kanya. Inaabot yung kanyang kahinaan. Tayo ring lahat, inabot ni Jesus ang lahat ng ating kahinaan nung tayo ay pinalaya niya sa curse ng kasalanan. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Diba? Diba napakabuti ng Diyos? Kaya sa tuwing tayo tumitingin kay Jesus, pumupunta tayo sa Espiritu ng katotohanan, maniwala kayo. Na-overcome natin yung mga nangyayaring krisis sa natural. Pero pag lagi kang nakikinig at yan lang ang nakikita mo, at nawalan ka na ng panahon, pumunta ka na sa flesh, ibig sabihin, pumunta ka na sa natural, sa sarili mong karunungan, katalinuhan, at magagawa. Meron akong gustong sabihin sa inyo. Kung meron man pong nakikinig na hindi sang-ayon dito, insight ko po ito, pero itong insight na to is napaka halaga patungkol sa Ebanghelyo. Alam nyo, sabi nga ni Bishop Paul, maraming church anti-Christ-centered. Para bang laging yun ang kanilang paksa. Pero alam nyo ba, bibigyan ko kayo para sa akin, ano ba talaga ang ibig sabihin ng anti-Christ? Anti-Christ is against. Laban, hindi sang-ayon, at hindi naniniwala, at hindi pinapahalagahan si Kristo. Ang sabi ng isang nabasa ko is, maraming, lalo na sa aklat ng Revelation, maraming mga dapat na pagsasaliksik doon sa mga sinasabi ng Revelation o Apocalypse. Halimbawa, kagaya ng, pag ikaw ay natatakan ng 666, na yun ay Antichrist, ay ikaw ay mapapahamak. Ikaw ay hindi kay Kristo kasi Antichrist nga. At ang tatak din sa kanang kamay. Alam niyo, ang ganda ng explanation diyan nung isang nagpaliwanag para magkaroon tayo ng pangunawa. Ito ay nasa forehead kasi ito ay, ang significant dito ay ito yung thinking, kaisipan. At pag 666, ang number 6 is number of man. Kasi ang pinaghugutan nito ay sa ika-6 na araw, nilikha ang tao. Pero alam natin na hindi doon natapos na mahinga ang Diyos sa ika-7 araw. Nakita niya na ang lahat ng kanyang ginawa ay mabuti. Meaning, ang tao walang maipagmamalaki kasi part siya ng lahat ng bagay. Siya at ang mga bagay na kanyang pangangailangan ay ginawa ng Diyos para sa kanyang ikabubuti. Ngayon, kung hanggang hindi ka naniniwala sa Diyos, lalo na sa panahon natin, hindi ka naniniwala kay Kristo, ikaw ay hindi pumasok sa kapahingahan sa ika-7 araw. Ikaw ay hanggang 6 na araw lang, which is naniniwala ka na sa abilidad lamang ng tao. Sa kakayanan mo, sa sarili mong talino, at sa sarili mong magagawa. Yung sa forehead ay thinking ng sarili mong unawa sa abilidad lamang ng tao at hindi siya naniniwala sa rest sa ika-7 araw. At ang maganda sa gospel, si Jesus ang gumawa ng ating kapahingahan. Okay, mamaya papaliwanag ko. Thinking, 666, number of man, self-effort, sarili niyang talino,
And yung right hand na tinatakan is self-effort. Kasi ang right hand, ang significant dyan ay nagre-represent yan sa lakas ng tao, sa magagawa ng tao. So, Antichrist yan, may tataka dahil ang thinking mo is, hindi ka naniniwala sa ginawa ni Kristo, hindi mo pinapahalagaan ang ginawa ni Kristo, basta ang mahalaga sa'yo, magagawa kong makaligtas dahil alam ko ang tama at mali. Thinking, 666. And then, right hand is, ako ang gagawa para mailigtas ko ang, hindi ko kailangan ng gawa ng Diyos. Gumawa lamang tayo, is mabubuhay ka sa lupang ito. That is Antichrist. Nakikita nyo, niwawala ng kabuluhan ang ginawa ni Kristo. Sa totoo lang, yun ang dapat ng ingatan. Na ang tunay na meaning na Antichrist, wala kang panahon at hindi mo pinapahalagahan ang ginawa ni Kristo. Yun yung iniingatan ni Apostol Pablo. Yun yung isineshare niya sa lahat ng iglesia. Yung huwag mawalan ng halaga ang ginawa ni Kristo. So, sino ang Antichrist? Kaya nga sabi pa nga ni na John, the beloved, during that time, nung pagsulat niya, ang Antichristo'y naririto na. Nung panahon pa nila. Kasi nga, simple lang naman. Simplihan lang natin. Ano ang meaning ng Antichrist? Sa buhay nating mga mananampalataya, ligtas ka. Pero habang nabubuhay ka, for to me to live is Christ. Ma-enjoy mo ang buhay kapag si Kristo ang naghahari sa buhay mo. Tama? Bakit? Kasi andun ang provision, andun ang blessed ka na. Pinagpala na tayo in Christ. Pinagpala na tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual. Siya yung gumawa ng ating righteousness. Kung bakit siya yung Panginoon ng Sabat, yung 7 araw. Kaya sabi doon sa Hebrew chapter 4, dahil sa hindi kayo nanampalataya, hindi kayo makapapasok sa aking kapahingahan. At ang pinakadakilang kapahingahan ay nung ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, nang sumigaw siya, it is finished. Tapos na ang bisa ng kasalanan, ginawa ko na kayong matuwid, pinagpala ko na kayo ng lahat ng pagpapala, mararanasan ninyo ang kaharian ng Diyos even sa lupang ito. Palakpakan nga natin ng Panginoon. Amen! Hallelujah! That's why, sana maintindihan natin, napakahalaga na huwag magbago yung ating pananampalataya at huwag maapektuhan ng krisis. Ay, hindi ako wala na akong panahon kasi grabe, ganyan, kailangan ko mag-ingat. Walang masamang mag-ingat. Pero huwag na huwag mong wawalang kabuluhan. Kung nasa bahay ka, aktibo ka pa rin. Online service, priority mo pa rin. Ideklara mo palagi, ako'y matuwid, ako ang katwiran ng Diyos kay Kristo Jesus. Bye. Yan ang tinarbaho. Pahinga na tayo. Hindi tayo ang gagawa. During Old Testament, sila ang gagawa. Pero after the cross, si Jesus ang gumawa. Tinapos niya para sa atin. Ganon tayo kamahal ng Diyos. So ang buhay at journey lang natin is lagi nating sariwain at pahalagaan, unahin. At walang makahihigit doon sa ginawa. Naalala ko yung turuan ni Pastor Elmer. Nung umalis ang Israel, pinalaya sila ng Diyos sa pagkaalipin sa Egypt, sa pamamahala ng Paraon. Nagpadala, binigyan sila ng Diyos ng mga ginto. Blessing. Pero ang nakalulungkot, yung gintong yun ay ginawang Diyos-Diyosan. At nag-celebrate sila. Pero doon, nagpasimula yung kanilang tinatawag na miserableng pamumuhay, lalo nang dumating ang kautusan. So makikita natin, hindi masama ang anumang favor at blessing. Kaya sabi ng Bible, Matthew 6, ang mga hentil ay balisang-balisa, abalang-abala kung ano ang kanilang kakainin, kung ano ang kanilang iinumin. Pero sabi ng Panginoon, huwag kayong gumaya sa kanila. Unahin niyo muna ang aking kaharian. And then, after the cross, ang sabi ng Romans 14:17, ang kaharian ng Diyos ay hindi ang pagkain, hindi ang pag-inom. Part yan. Pangangailangan yan. Pero hindi dyan dapat mapokus ang isip at puso mo. Kung hindi sabi doon, ang kaharian ng Diyos ay peace, kapayapaan sa relasyon mo sa Diyos. Meron ng peace. Righteousness
ang katwiran ng Diyos ay nasa atin na enjoy in the Holy Spirit. You know, in the best. Nasa atin ang comforter, ang manananggol, ang Holy Spirit. Ang pinakamakapangyarihan. Dapat yun ang ating priority. And then, all these things shall be added unto you. Di ba? Lahat ng mga bagay na yan, pagkain, pag-inom, saka pa lang idadagdag ng Diyos. So mag-ingat tayo. Umalis at pinalaya tayo ng Diyos sa bisa ng kasalanan, ang favor at blessing sagana sa atin, pero huwag mawawalan ng kabuluhan at halaga ang ginawa ni Kristo sa buhay natin. Kailangan, dadagdag lahat ng Diyos ang ating pangangailangan. Hindi mawawala yan. Kasi sino ang source? Si Jesus. Siya yung provider ng lahat ng ating pangangailangan. Kaya salamat sa Diyos. Dumating din sa Israel, nang naggumawa ng himala si Jesus ng ilang pirasong tinapay at isda, tuwang-tuwa sila na pinakain ang libu-libong mga tao. Then after nung pangyayari, sabi sa John chapter 6, maraming sumunod sa Kanya nung siya'y pumunta sa kabilang ibayo. Panginoon, andito ka na pala. Ang sabi ni Jesus, sumusunod kayo sa akin, hindi dahil sa... Huwag kayong sumunod sa akin dahil lamang sa pagkaing napapanis at nasisira. Ano yon? Yung mga tinapay na kinain at ginawang himala. Sumunod kayo sa akin dahil sa buhay na walang hanggan. Bakit? Sino yung buhay na walang hanggan? Si Jesus. Huwag lang yung dahil sa ginawa kong mga tinapay at isda na nag-multiply, kung hindi dahil sa akin. Yun ang ibig niyang sabihin. Kaya, ang sabi ng mga alagad, ano ang dapat namin gawin? O ng mga Hudyo, ano ang dapat namin gawin para magawa namin ang ipinagagawa ng Ama? Ang sabi ni Jesus, ito ang ipinagagawa ng Ama. John chapter 6:29. This is the work of God, that ye believe in Him, na sumampalataya kayo sa sinugo niya. Sino yun? Si Jesus. Yun lang ang ating trabahuhin, mga kapatid, mga viewers. Laging siyang priority. Laging dapat ay sariwa sa isip at puso natin. Lumalakad ka sa espiritu ng katotohanan. Magmamanifest sa iyo ang kaharian ng Diyos. Amen? Amen?